Patuloy ang paghahanda ng mga taga-Aurora, isa sa mga probinsyang posibleng mapuruhan ng bagyong Labuyo sakaling matuloy ang pag-landfall nito. At may ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria, kumusta na ang lagay ng panahon dyan ngayon? Marisa, ngayon ay pagambon pa lang ang nararanasan natin dito sa Baler, Aurora. Pero ayon na rin sa mga residente, noong mga nakaraang araw ay pabugso-bugso ang pag-ulan. Kaya naman ang lokal na pamahalaan, handa na raw. Nitong Hulyo, opisyal na nagkaroon ng Municipal Disaster and Risk Reduction Office o MDRRMO ang Baler, Aurora. Kaya naman tiyak daw na mas matutugunan ang pangangailangan ng mga residente sakaling bayuhin sila ng bagyo gaya na nga lamang ng posibleng paglandfall ng bagyong Labuyo bukas. Nakahanda na ang mga emergency response tools, partikular ang mga helmet, life vest, flashlight, bota at salbabida. 2 rescue boats din daw ang nakaantabay kasama na ang 3 dump truck. Nakalink din sa Pag-asa website ang lokal na pamahalaan ng Baler, kaya't real-time ang pagkuha ng pinakasariwang impormasyon tungkol sa sama ng panahon. Para maabisuhan ng mga residente, may radio system daw sa bawat barangay. Ayon sa alkalde ng Baler, 13 ang kanilang barangay. 4 dito ang madalas bahain, kaya sakaling kailanganing lumikas, nakahanda na raw ang gymnasium. Pinaalalahanan naman ng mga mangingisda na huwag pumalaot sa malayong bahagi ng dagat, bagaman panatag pa ang alon sa ngayon. At dahil payapa nga ang dagat, sa kabila ng bagyo ay marami pa rin ang mga turista. Tanyag kasi ang Baler sa surfing. Sakaling lumakas ang alon, pagbabawalan na muna ang paglangoy at pagsasurf. Sound system kami na may ikot. Kung talagang napansin namin talaga na andyan na, malapit na. Kami na yung mga nagkakandak ng different drills sa barangays, kami na rin nagle-lecture. Emergency preparedness, ma'am. Kaya basic life support, basic first aid, ma'am. Tapos nagkakandak kami ng fire and earthquake drill. Maris, aminado naman ng lokal na pamahalaan na kulang sila sa manpower at kagamitan. Kaya umaasa rin sila sa mga residente na kusa nang lilikas ang mga ito sakaling maglandfall ang bagyo. At yan muna ang latest mula dito sa Baler, sa Aurora. Balik sa iyo, Maris. Victoria, ang abiso ng ating resident meteorologist na si Mang Tani ay dapat sa mga oras na ito, kahit hindi pa talaga nagla-landfall, wala na raw dapat tao, lalo na dun sa karagatan. Ano bang hihintayin pa nila bago nila, kumbaga, palikasin yung mga tao papunta sa mga evacuation center at pagbawalan yung mga tao doon sa mga karagatan? Nakasanayan na kasi, Maris, dito sa Baler, Aurora na hindi talaga nag-hit yung bagyo. Kaya kahit na merong signal number 3, kung hindi tayo nagkakamali dito, ay kampante pa yung mga residente at yung lokal na pamahalaan. Lalo na at in place naman daw yung kanilang safety measures. Sakali naman na biglang lumakas ang alon, ay marami naman daw ang nakaantabay na sa ngayon at bigla na lang o agad din silang paalisin sa dagat para na rin sa kanilang kaligtasan. Oo, Maris? pero ang mahirap dyan, yung nagbabaka sakali tayo, no? Samantala, yung radio system, paano ba ito gumagana? Magiging simultaneous ba sa iba't ibang lugar na sabay-sabay patutunugin yung radio system habang magtatawag sa mga tao na kailangan ilikas o paano ba mangyayari dyan? Doon sa MDRRMO office, Maris, ay meron silang sound system kung saan automatic na bawat isang barangay ay makakarinig doon sa babala mula sa MDRRMO. Kaya naman bigla rin nilang maaabisuhan ang kanilang mga residente sakaling kailangan na nilang lumikas, lalo na nga doon sa 4 na barangay na nabanggit natin na madalas bahayin dito sa Baler. Maris? Maraming salamat, Victoria Tulad. Ingat kayo dyan.